guys, mapagpalang araw po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malu de los Santos para po bigyan natin ng reaction. Ang patungkol po kay Ate Nida, yung latest niyang po na nagwawala po siya, ay bibigyan po natin ng reaction. Ito ay na-reactionan ko na pero ay dapat po natin muli na maintindihan natin si Ate Nida. At marami po na nagsasabi na si Ate Nida daw po ay umiba na. Alam niyo po mga kapatid, si Ate Nida po ay minsan po intindihin natin ang sitwasyon ng pamilya niya, no? Na si Ate Nida, kapag siya po ay parang namumroblema at nahihiya din po kahit nga daw siya ganun ang sitwasyon niya, nahihiya pa rin siya dahil maganda nga daw po ang bahay kung wala naman po tayo silang makain. Parang useless lang, ano? Sa pagkakaintindi ko po mga kapatid, dito si Ate Nida, natitriggers po siya kapag yung wala silang kabuhayan. Kagaya na po ang tatay niya na nagtatrabaho, ang akala nga niya ay hindi sinisweldohan. Nung makita nga po talaga yun ni Ate Nida na binigyan ang tatay niya ng pera, doon siya parang nagalit. Kasi ang naiisip niya po, yung kalagayan nila na ang tatay niya nga po ay laging naglalasing, di ba? Na ito po yung hindi niya at may utang siya at may bayarin sa kuryente. Yun po ang ang kina-triggers po talaga ni Ate Nida na nagagalit talaga siya. Hindi po siya na nagagalit kila Daddy Frankie o nahihiya pa nga po dahil alam niyo po, kung napanood niyo po yung huling vlog ni Daddy Frankie kay Ate Nida na yun nga, binigyan nga si Ate Nida ng bali 6,000, yung 3,000 po galing kay Daddy Frankie at yung 3,000 po galing sa sponsor. Ayan, salamat po doon sa nagbigay na sponsor. Dito ko po naiintindihan lahat. Naunawaan ko po. Panoorin nyo po yung talagang huling bagong vlog ni Daddy Frankie na talagang doon naantig at lumuha talaga ako. Dahil lahat naunawaan ko po talaga ang kalagayan, ang sitwasyon ni Ate Nida. Alam niyo po mga kapatid, ipinatago kay Aling Rochelle Vlog yung 3,000 dahil bakit daw ganun kalaki ang ibinigay sa kanya. Alam niyo po, naiintindihan ko po siya. Parang nag-aalala siya na wala nga daw silang pera at ganun daw po pinagagawa ang bahay nila. Para siyang namumroblema na pinagagawa ang bahay nila kahit wala siyang pera. Wala silang pera. Dahil ang sinabi nga noon ni Ate Nida, maganda nga ang bahay pero wala namang makain. Isa po yon sa iniisip niya. At higit sa lahat, nahihiya siyang pinababahayan siya na wala man lang silang perang maiambag kay Daddy Frankie. Di ba po? Kung naiintindihan nyo lang po ang sitwasyon ni Ate Nida. Kasi parang ikino-compare na si Ate Nida kay Ansing. Malayo po. Dahil sa huling vlog ni Daddy Frankie, doon ko po labis naintindihan at naawa talaga po akong tumulo ang luha ko. Dahil pag may problema siya, talagang natitrigger siya. Yung galit sa puso niya, parang nagwawala na lang siya para siguro matanggal yung mga iniisip niya, yung bigat ng kalooban niya. Ganun po ang pamamaraan ni Ate Nida. Kasi hindi pa talaga siya total na nakaka-recover po sa depression niya. Alam niyo po mga kapatid,
pang-uunawa lang at dasal ang gawin natin kay Ate Nida. Dahil darating din ang araw na magiging maayos din po kung uunawain natin. Kaya ako'y labis ng humahanga sa pang-uunawa ni Daddy Frankie at ni Mami Rochelle, Aling Rochelle Vlog. Diba? At ito nga, nung ibinalik po yung 3,000, sabi nga ni Ate Nida, pandagdag na lang daw po pambili ng simento or aloe block or buhangin. Diba? Dahil gusto niya rin po makatulong sa kanyang pinagagawang bahay nila Daddy Frankie. Kasi sa kanya po, hindi niya lubusan talaga yung maisip na bakit siya pinagagawaan ng bahay na wala naman silang pera. Yun po ang hindi niya po maintindihan. Diba? Sana po mga kapatid, yung nagsasabi na nawalan kayo ng gana kay Ate Nida, please po, unawain na lang natin. Dahil po, alam ko, naawa din ako kay Daddy Frankie nung kinagat nga ni Ate Nida. Dahil si Daddy Frankie talaga po, hindi susukuan ang kanyang mga beneficiary. Lahat gagawin para lang po matulungan niya. Kaya sino ba naman tayo na huhusga na si Daddy Frankie nga po na aktwal na tumutulong, hindi sinusukuan po ang kanyang mga beneficiary like Ate Nida. Diba? Kaya, sa totoo lang po, nakakalungkot. No? Kung hindi sana pinagbawalan si Daddy Frankie, sana inuwi muna ni Daddy Frankie sa shelter si Ate Nida para doon muna abang ginagawa yung bahay ni Ate Nida. Para hindi niya ganun nakikita ang sitwasyon sa kanyang kapaligiran. Diba po? Kaya, unawain na lang natin po mga kapatid. Dahil si Daddy Frankie nga at si Aling Rochelle, hindi sumusuko. Tayo pa kaya po na nanonood lang. Tanging magagawa natin mga viewers na nanonood, nagsusuporta po kay Daddy Frankie. Panoorin natin ang mga upload ni Daddy Frankie at i-share natin. Huwag tayong bibitaw. Sama-sama tayo pong tutulong. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang pagtulong po ay iba't ibang paraan. Wala man tayong maitulong na pinansyal. Panoorin natin na hindi tayo mag-skip ng ads. I-share natin po. Malaking bagay po yun sa mga upload o sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Dahil tayo po ay nagbibigay po ng revenue kay Daddy Frankie. Malaking bagay po yun, nagagawa natin mga viewers. Huwag natin sasabihin na mga viewers lang tayo. Tayo po ay may karapatan tumulong sa anumang mga paraan na kaya natin gawin. Panoorin natin, i-share natin, na hindi tayo mag-skip ng ad. Tayo po ang number 1 na nakakatulong po sa mga charity vlogger. Huwag natin sasabihin, wala kaming pakialam sa inyong mga viewers. Huwag po. Dahil ang mga viewers po ang malaking ambag sa channel namin. Ano po? Kung wala kayo mga viewers, wala po kami dito. Sino ba ang nanonood? Sino ba ang nagbibigay ng revenue? Di ba po kayong mga viewers? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na sana po patuloy tayong sumuporta sa totoo pong mga tumutulong na mga charity vlogger like Daddy Frankie, Ruel of Malalag,
Tatay Tikram, Pugong Biyahero, si Mr. Bintiboy po, suportahan natin. Diba? Marcos TV. Marami po mga charity vloggers na totoo talaga. Nakikita natin. Like Benz TV. Diba po? Kaya alam nyo po, ang laki ng pagpapasalamat ko po sa mga vlogger, mga charity vlogger na talagang totoong tumutulong. Di ba po? Kaya marami pong salamat sa inyo, sa pagtulong nyo, sa papanood nyo sa amin. Mga viewers, thank you so much sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Suportahan natin Aling Rochelle Vlog, Daddy Frankie, at sa team ni Daddy Frankie, at sa amin pong mga reactor, Team Daddy Frankie Reactor. Marami pong salamat po sa inyong lahat. We love you. Bye-bye. God bless you.